Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na totoo bang may walang hanggang parusa o annihilationism. At ang Bible verse natin ay ang Matthew chapter 25 verse 41 and 46. Ano nga ba ang theory ng annihilationism? The teaching that after death, unbelievers suffer the penalty of God's wrath for a time and then they are annihilated or destroyed so that they are no longer exist. Some forms of the teaching hold that annihilation occurs immediately. At ang sinasabi naman sa Bible verse na Matthew chapter 25 verse 41 ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang kampon. At para naman sa verse 46, ay itataboy ang mga ito sa kaparasahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay mapupunta sa buhay na walang hanggan. At ayon sa verse 41, ay itong eternal fire o hindi namamatay na apoy ay para talaga sa mga dyablo at hindi para sa mga tao. At sa verse 46 naman, sinasabi rito na ang mga makasalanan o hindi maliligtas ay itataboy at ilalagay sa kaparasahang walang hanggan o itatapon sa eternal fire. At ang mga matutuwid naman ay maililigtas at pupunta sa buhay na walang hanggan. At para naman sa ating teaching, unang teaching ay natutunan ko na hell is a place for torment. Ito ay lugar ng pagdurusa o kung saan sila papahirapan ng mga dyablo at mga taong makasalanan din. Kagaya na lamang sa Matthew chapter 8 verse 29, and behold they cried out, what have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before time? Sinasabi sa verse na ito na magkakaroon ng lugar ang mga dyablo kung saan sila papahirapan o makakaranas ng torture or torment kasama ng ibang dyablo. At sa ikalawang teaching naman ay ang hell is eternal separation from God o walang hanggang pagkakahiwalay sa Panginoon. At sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakhan ng kanyang pangalan din. Sinasabi sa verse na ito na ang lugar ng walang hanggang kaparusahan ay lugar kung saan patuloy na ikaw ay papahirapan ng walang pahinga kasama ng mga dyablo at iba pang mga makasalanan ng tao, o ikaw ay natatakhan ng kanyang pangalan, walang iba kundi si Satanas. At ayon naman sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9 na may naglalagablab na apoy ng kaparasahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Sinasabi naman dito na lahat ng hindi naniniwala sa Panginoon at hindi sumusunod sa kanyang utos ay magdurusa ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sa kanya o sa ating Panginoon at mapupunta sa impyerno at paparasahan ng walang pahinga ng walang hanggan. At sa ikatlong teaching naman ay hell is unlikely be annihilated, kung kaya ang impyerno ay hindi mawawala at patuloy na magpapahirap sa mga dyablo at mga hindi naniniwala sa ating Panginoon at sa kanyang utos. At para naman sa ating application ay seek the truth about hell. See unbelievers as emergency patients. At panghuli ay snatch people from the fire. Sinasabi sa application na ito ay aralin natin ang Biblia patungkol sa impyerno upang magkaroon tayo ng kaalaman kung ano ba ang purpose o para saan ba ito. At sa pangalawang application ay iligtas natin ang ating mga kapatid nating hindi pa naniniwala o hindi kilala si Kristo upang mailigtas sila mula sa apoy na walang hanggan. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng kaligtasan
nakakatulong tayo sa kanila, nagkakaroon sila ng kaligtasan. At makikilala nila ng ating mga kapatid, si Kristo at ang ating Panginoon. At masasimulan nila na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. At dito nagtatapos ang aking devotion, daily devotion. Muli ako si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood at to God be the glory.